my beloved Boss Mike Cervera. Senator, si Trillanes magiging DILG Secretary. Sana ho kasi mga kababayan, matagal na yan. Dangan, kasi nga po mga kababayan, nakapag-file na po siya ng kanyang COC noong dapat po siya siya yung dapat na maging DILG na. Kaya lang nga, nung narinig ko po, narinig ko po mismo, nakakahiya naman na iwan ng Caloocan at dahil nandiyan na tayo at napasubo na tayo, nandiyan na. Di ba? Ang pangit naman at kahiya-hiya kung iiwan natin sila. O kaya mga kababayan, hindi ho natuloy yung pagiging DILG secretary niya. Ngayon po, dahil tumakbo naman siya bilang mayor, hindi pa po pwedeng i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Kasi po kailangan dumaan muna ang 1 taon pagkatapos ng eleksyon para ho naman doon ay po pwede na ho siyang i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, ito'y alingas-ngas po yan ngayon na maitatalaga na DILG Secretary itong si Antonio Trillanes. Opo, mga kababayan ito matibay-tibay ito. Nako, Diyos ko po. Marami hong paiiyakin si Trillanes niyan. Alam nyo naman si Trillanes, galit sa magnanakaw. Ang hawak ho ng DILG, mga kababayan, yan po yung mga LGU. Ano po? LGU. Governor, Vice Governor, Mayor, Vice Mayor, hanggang Kapitan, mga kababayan. So, ang lawak ho ng masasakupan ni Trillanes kung matutuloy po sa susunod na taon, siguro papabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ang humawak. Ano po? Siya, yan, pulis din, kasama. At mga kababayan, kung matutuloy yan next year, malamang ho may 2 taon pa na panghahawakan o hahawakan ni Mayor Trillanes ang kanyang posisyon bilang DILG Secretary. Ano po? Ngayon, mga kababayan, siguro, sana, sana ma-appoint nga o ibigay kay Senator Trillanes yan, Kasi, mga kababayan, naolats naman sa, sa Caloocan, mga kababayan, medyo meron pang natitirang tawag ditong mga black propaganda laban sa kanya yung dating administrasyon, di po ba, mga kababayan? So, pero mga kababayan, mas matindi ang posisyon na yan kung sakasakali. At wag pakakasiguro ang Caloocan kasi mga kababayan, matapos ang kanyang magiging termino kung sakasakali sa pagiging DILG Secretary, mga kababayan, tatakbo uling mayor yan, mga kababayan. Kokonti lang ho yung lamang kokonti lang ho yung lamang. Pero mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, ang daming nag-iiyakan na mga taga-Caloocan na sayang daw. Sayang. Sayang si Mayor Trillanes at ang tatangad daw ng mga taga-Caloocan na mga bumoto kay Along Malapitan. Oo, yan ho ngayon yung mga yung mga banat ng mga taga-suporta ni Mayor Trillanes. Pero alam nyo kasi, tapos naman na ang halalan. Tama na yan, di ba? Parang si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya niya mga kababayan, tapos na ang halalan. Ano pang ating dapat gawin? Tayo'y magkaisa na. Yun ang kanyang panawagan. Magkaisa na tayo. Tama na yung tama na yung politika. Bayan muna, taong bayan muna. di ba, mga kababayan? Yun po dapat naman talaga, di ba? Kaso mga kababayan, marami pa rin mga kababayan talagang ayaw nila nang magkaisa ang mga Pilipino. Kita nyo naman, sino? Si Sara Duterte. Gusto ng bloodbath daw. Saan? Sa Senado. Naku, Diyos ko po. Maliligo daw sila daw ng dugo, mga kababayan Kita nyo mga kababayan ko yung kanilang mga
mga sinasabi, talagang itong mga grupo ng mga Duterte ayaw ng kapayapaan, ayaw ng katahimikan. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, siya na mismo nagsasabi, ang gusto niya ay magkaroon na tayo ng pagkakaisa. O kita nyo mga kababayan ko, open pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Saan? Sa pag-aayos para sa sambayan ng Pilipino. Narinig nyo naman yung interview niya siguro kay Katunying, mga kababayan. Pero etong grupo ng mga Duterte, ayaw, gusto pa rin ng gulo, away. Ganun po lagi, Jax Demolay live to. Di po ba mga kababayan? Oo, ganun pa rin ang gusto nila eh. Ultimo nga si Baklang Roque mga kababayan eh, di ba? Addictus Rex, Oo, ultimong si Roque nakikiepal eh. Hindi na lang hindi na lang umuwi rito at harapin niya yung kaso niya eh. Pero mga kababayan, oo, dahil nga ito nag-apply na ng asylum niya sa Netherlands, mga kababayan, tila mahihirapan ang Interpol. Oo, yan ang malungkot na balita, Tila mahihirapan ang Interpol na dakpin. Oo, etong si Roque sapagkat kailangan pa raw tapusin yung kanyang asylum na hinihingi diyan sa Netherlands, mga kababayan. Bakit po kanyo? Kailangan daw na tapusin dahil daw yung po yung proseso. Oo, tatagal pa raw ng 1 hangga't 1.5 taon na maaari pa itong arestuhin kahit may warrant of arrest na. Galing talaga ni Roque, no? Grabe, no? So, eto na mga kababayan. Ngayon, kung hindi pwedeng aresto, hindi tuloy-tuloy pa rin si Roque ng mga 1.5 taon, na mang-aasar at kung ano-ano mga sinasabi. Di po ba? Kaya nga mga kababayan, kahit si Dilima nagsalita na rin Sabi kay kay Baklang Mataba. Si Roque. Abay, sabi ba naman kung talagang yan, totoong lalaki yan, dapat gayahin niya ako. Hinaharap niya dapat yung kanyang mga kaso. Abogado pa naman siya. Tulad ko, ni Senator ni Congressman na ngayon, Laila De Lima, ni Laila De Lima. Ano sabi? Tulad ko, alam kong wala akong kasalanan at alam nilang tinaniman lang ako ng mga ebidensya, ng mga hayop na yung grupo ni Duterte. Kita nyo? Hinarap ko yun. Kung ikaw ay naniniwala talaga na ikaw ay walang kasalanan at alam mong wala kang kasalanan, harapin mo yung kaso mo, ipagtanggol mo yung sarili mo. Pero mukhang hindi yata gano'n di ba mga kababayan? Kayo na daw ang bahala na magsabi kung ano daw tawag doon sa ganong klase ng lalaki. Nang asar no? Sabi ni Laila De Lima kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo sa akin noon. Ngayon, alam mo na ba yung pakiramdam ng naramdaman ko noon? Sabing ganon mga kababayan Di ba? Naku, mga kababayan totoo naman siyempre nararamdaman na ni Roque ngayon kung ano yung pakiramdam ni Laila De Lima noong tinaniman siya ng ebidensya. Di ba ba? Yun mga kababayan. Yan ang update natin kay Senator Trillanes at dito kay Roque Mataba. Ay kita nyo naman mga kababayan, kung ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, ang gusto nga pagkakaisa etong grupo ni Sara Buday, mga kababayan, ay wala gusto talaga ng mga mararahas. Walang pagkakaisa. Ganun gusto nila di po ba? Sabi nga ni Pangulo sabi ni Sara, natandaan niyo po ba 'yon? Na wala na daw balikan ni Buday. Ay hindi, wala nang balikan. Hindi na ako mag-U-turn pa kahit kailan. Ano sabi naman ni Pangulo? Never say never. Di ba? Mga kababayan, ang galing Ang galing talaga sumagot din yung Pangulo doon Never say never. Kasi mga kababayan, tayo, ni Pangulo, tayo mga lingkod bayan. Hindi dapat mamayani
yung ating pagiging makasarili at yung interes lang ang mahalaga. Kung hindi dapat laging isipin yung interes ng nakakaraming mamamayang Pilipino. Pagod na sila, eka ni Pangulo. Pagod na sila. Abay, ayaw na. Gusto na nga ni Mike Cervera, na maging colony na tayo ng Amerika, Britanya, o kaya kahit Japan man lang. Wag lang China. Di ba? Mga kababayan, mas okay na nga ho yun eh. Kaya nga sabi ng mga kasama ko din pwede naman pala yun. After ng mga 50 years ibalik uli sa mga Pilipino ang pamamahala Kung wala na talaga ganyan at ganyan, ulit-ulit na lang yung mga politiko nating mga hinayupak na mga inang-inang yan Di ba? Yun. Our beloved Boss Mike Cervera.